Handa na ka kayong maglakbay sa mundo ng pagkain ng Cubao? Mula sa abot kaya ng street food na sulit na ay masarap pa. Yan, very affordable na pansit pa to. Kita nyo naman, kaya dinudumog. Hanggang sa kainan na may kamahalan pero tunay na magpapasaya sa inyong panlasa. Gagawin mo ngayon na parang Pinoy samgyupsal. From cheap to expensive, panalo ang Cubao sa kainan. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Ayan, kung naghahanap ka ng mura sadya, are 10 piso laang. Lumpiang toge. Ayos na ayos are. Etong fishball magkano? 20. Kaya order tayo ng 10 piso, isang toge, tapos isang order nitong fishball. Isang toge, isang fishball. Parang taba nung toge, oh. Ang pwesto niya din sa Pitwason, aring stretch na rin, aring kalsada na rin. Every night, nagiging street food destination. At abangan nyo, kakainan natin yung Inagasi Sizzling Station. Kasama yan sa food crawl natin. Bakit ko sinama yan? Panoorin nyo na lang. Boss, araw-araw kayo dito? Opo. Anong oras? 10 to 10 po. 10 a.m. hanggang 10 p.m. Yan, 10 a.m. to 10 p.m. pala sila din. Pakilasa ko kasama ng aking fishbowl. Yung palang aking toge nandun din. Para nga naman malutong. Yan, bagong luto na fishbowl. Iba palang kalakaran din eh. Ang sauce isa gayaan. Tapos, merong nakahiwalay na spicy sauce. Yan. Oh, alam may pares. Yan. Yung sauce niya, hindi masyadong malapot. Pero ang ganda ng kulay. Taktakin mo. Mukhang Tridor yung chili oil. First bite. Thank you, Lord. Sarap ng sauce nila, ah. Dagdagan natin. Ari ng mga fishball. Yan naman isa dyan sa sauce lang nagkakatalog. Masarap na sauce. Tapos maanghang na chili oil. Panalo. Not bad for 20 pesos. Busog ka na din eh. Pero may kakainin pa tayo na mas mura din eh. Are, yung lumpiang toge. Lalagyan natin ng suka. Yan. Hindi na masama sa 10 piso, no? Maikse, pero yan, mataba. Tingnan natin kung malaman. Malaman sa toge. Kung naghahanap ka ng merienda, sulit na rin 10 piso. O pwedeng ulam. Hanap ko na lang ng kanin. Yan, narin na tayo sa Manoy Henry's Bicol. Special pansit pa to. Yan, very affordable na pansit pa to. Kita nyo naman, kaya dinudumog. Yun ang presyuhan nila. Hanapin natin yung pinaka-overload. Yan, sakto yung dating natin. Magluluto sila ng pansit. Lahat po ng take-out, kanya-kanyang kuha. Kanya-kanyang kuha. Grabe, dami naghihintay yun. Saan ka order din? Yung maka-order din na. May mga lagayan, kanya-kanyang kuha. Kagulo na. Pakilasa ako din, hindi na-aabot sa batch na rin. Parang ari may mga umorder na. Sa sunod na batch na lang. Ang in-order ko with dinuguan, saka itlog, saka Shanghai, yun daw ay 60 pesos. Although kasi mura yon, parang sulit naman na rin pag dinagdagan. Yan, tapos na yung mga nauna sa akin. Ako naman ang first in line. At anong oras kayo nagbubukas? Alas 2 po hanggang alas 2. Araw-araw yon. Sunday lang wala. So yan, 2 p.m. to 8 p.m. Sarado sila pag linggo. Buti din eh, kahit maraming nabili, ay mabilis laang. Parang ang luto, parang mga 5 minutes laang. The whole cooking process.
Yun pala yung mga extra, kaya naging 60 pesos yung sa akin. Yung kasing pansit bato combo, may itlog sa dinuguan, yun ay 50 pesos. Tapos nagdagdag ako ng Shanghai, 10 pesos, kaya 60 pesos. Habang naghihintay, pwede na daw magbalat ng itlog. Kaya hinihintay lang na sumulak. Parang masarap din mag-chicharon. Pag sinuswerte ka nga naman, last na Shanghai, sa akin pa napunta. Buti tumabot. Kain. Yan, tapos na ang mga take-out. Yung mga amin na, yung mga dining. Yung tapos na. Tapos are, napalasahan na natin. Lagyan ko lang ng paminta. Ate, dinuguan. Hindi ko na makakalimutan magpalagay ng dinuguan. Oo nga pala, may order na dinuguan. Dinuguan. Thank you. Tapos, Ano pa? Kain! lalagyan natin ng Kami pupunta pa dalawa dinuguan. chili powder. Kuha! Lalagyan natin ng Kain! Wala ketchup. pa kain! Ayan o, sa wakas, nakuha ko na ang aking order. Sa ilalim niya may itlog, may Shanghai, may dinuguan, tapos may pansit pa to. Game! Yan, haluin natin ng inam. Maganda din eh, bagong luto. Ay, kita nyo kaya, asbok pa. Yan! Hipi muna at baka mapaso na naman. Tanda ko yun nangyari sa akin sa Mandaluyong, napaso sa siomay, kakadala naman. First bite. Thank you, Lord! Sarap. Naparami yata ilagay ko ng chili powder. Pero ang sarap, ang alat nung pinakapansit. Tapos kina-counter siya ng konting asim from the dinuguan. Taka syempre yung suka na nilagay ko. Wow. Yan oh. Yun, butit naalala kong chicharon. Pampasarap yan. Lutong ng chicharon ha. Yan, medyo nababadalan to Shanghai. Biruin mo, last piece ng Shanghai. Meant to be para sa akin. Lutong pansit ba to? Yung affordable price niya, meant to be a quick snack. Or even a light dinner. And then masarap, tapos nakakabusog. Tapos kung depende sa budget mo, pwede kang magpa-add-ons. Kaya naman kasama siya sa napaka-solid na Cubao Street Food Crawl. Sa dinuguan sa pansit, kung hindi mo pa natitimusan, this is your sign. Yan, gaya ng plain. O, for 30 pesos, hindi na masama, no? Yan si Mrs. Napaipig naman sa akin kinakain. Mainit. Gusto daw niya i-try. Pero ayaw niya na may dinuguan eh. Kaya tatry niyo yung plain. Grabe yung Init. Sarap. Ako lang ka, pero di ka pa nagpo-food trip, dapat merong kape. At dinis sa Cubao, meron na ring 37 degrees coffee. Yan! Ari yung galing Visayas, tapos dumami ang branch. Sa Visayas yan, almost 200 branches. Tapos dumami ang branches sa Lipa, saka sa Batangas. Ayan, narinig na sa Luzon. At idol natin ang nag-franchise niyan. Ganda ng pwesto nyo, tapat ng Pitwason Senior High School. Kasi tamang-tama, ang presyuhan na rin ay patok aray sa mga senior high school students. Ayan, kung hindi nyo nakita yung vlog ko dati sa Lipa, sa Tanawan, sa Padre Garcia, papakita ko sa inyo ang dahilan kung bakit aray ay nagte-trending na. Kita nyo ga ang kape na yan, 37 pesos lang. May kape ka natin, hindi basta-basta kape. Ayan, may mga non-coffee drinks din sila. Yung iba priced at 47, 57 pesos, pero still very affordable. Ayan, si Aisha, ang order naman niya lagi din ay yung strawberries and cream. Yan, tapos ako siguro iced americano para talagang kaping-kape. Pero order tayo ng isa pa. Siguro ito, hindi ko pa natatry, mocha latte kasi na-try ko na yung signature chocolate nila, masarap yan. Try din natin yung mocha latte. At yan, kahit yan sweet coffee, kita nyo naman yung mga gamit ng mga yan, maayos.
saka malinis. Ang ginagamit nila din ay hindi coffee powder. Sadyang brewed coffee ang gamit ng mga yan. So dahil Amerikano lang, water lang yan saka ice. Yan. Nice. Kasi ako'y himat lugi na. Kailangan natin ng pampagising. Yan. Arin ang aking ice Americano. Arin naman yung sa mocha latte. Again with the brewed coffee. Yan yung chocolate nila. Tapos, yan. Tapos, ari naman, strawberries and cream. Ari ang paborito ng Aisha. Pang-apat na namin, ari na 37 degrees coffee. Ari lang ng ari ang ino-order niya. Ganyan kasi yun eh, pag may naibigan na kanya, yun lang na yung lagi ang ino-order. Kumbaga pag may nakita ng masarap, ayun na. Lalagyan na strawberry syrup. Tapos, lalagyan din ng strawberry syrup yung ice. Lalagay na. Yan na. Paborito ni Aisha, strawberries and cream. Ayan, sige sa mga hindi nakakilala sa'yo, pwedeng introduce mo yung sarili mo. Hi guys, I'm Paolo Taha. I'm playing for Northport Batang Pier in the PBA. So and I'm inviting you guys to visit and try our 37 coffee here in Bid Quezon Baguio. Actually, first time ko na-try sa opening din dito sa Lower Bicutan together with the owners, sina Hershey, sina Allen from Iloilo. So before, parang sabi ko 37, parang masyado yatang mura to. So curious ako na, so tinry ko. Pagka-try ko, solid siya, as in quality siya. So doon na nag-start. Kaya ngayon, for you guys, sa mga hindi pa nakaka-try, try. Naisip din namin na kasi may ano din kami dito, may property din. So naisip namin, why not try this business. Kasi okay din naman yung location. Actually, nadaanan na namin, so available naman siya. So yun, we coordinated with the owners. So tinry na. Hello, I'm Mariana. I am Paolo Taha's girlfriend and one of the owners of 37 Coffee, Pete Wazon. Honestly, I was super excited when he brought it up because same intent with him. Parang first venture namin to together, and when we found out it was only 37 pesos and him raving about it na masarap talaga siya, na quality siya. So, super excited. So, honestly, hindi ako coffee person, pero nung na-try ko yung caramel macchiato, sobrang parang, oh my gosh, this is the world pala of coffee. And so, I always get that one, super addicting. And the strawberries and cream, if you're a non-coffee person. Ayan, para mapakita ko sa inyo yung mga variety ng kape din eh. Sa 37 degrees coffee, merong ice Americano laang para ma-highlight yung parang pinaka-brewed coffee nila. Again, kahit street coffee siya, hindi siya gumagamit ng coffee powder. Tapos, yung kanilang mocha. Ari muna. First sip. Thank you, Lord. Tulad nga nung sabi ko nung first vlog ko din, yung first time ko natimusan na rin. For, syempre, pag street coffee, mas mababa yung expectation mo. Pero, pag natimusan mo to, may exceed niya yung expectations mo eh. Hindi siya yung ine-expect mo sa street coffee kasi ang i-expect mo doon yung hindi na halos lasang kape, watered down na ito. Parang pwede rin siyang lumaban kahit papaano eh sa mga mas mahal na coffee shop, nagagastos ka ng 100 plus, gano'n. Kumbaga, kung naghahanap ka ng kape tapos on a budget ka, like if you're a senior high school student or kung budgeted ka lang tapos naghahanap ka lang ng kape, eto, panalong-panalo na para sa'yo. Tapos yan, meron din sila mocha. Yung mocha nila, medyo sweet and medyo milky. Kung gusto mo talaga ng chocolate drink, I suggest na orderin nyo yung signature hot chocolate. Pero kung gusto nyo na medyo may kape, are, try nyo rin. Ayan, pang-apat namin na 37 degrees coffee na napuntahan. Pang-apat na strawberries and cream na ni Mrs. Ba't ganyan gustong-gusto mo? Ang sarap talaga. Ang sarap niya talaga. Parang consistent na yung 4 branches na na-try ko. Iba yung pagka-strawberries and cream niya. Hindi siya sobrang matamis. Hindi rin siya sobrang mamilky kasi lactose intolerant ako. Pero wala akong naging problema dito. Highly recommended. Ayan, binalikan natin din sa Cubao ang Inagasi Sizzling Station.
Yan, marami silang mga tinda din eh. Pero, iisa ang ipinunta natin din yung kanilang sizzling sisig. Pero yan oh, dami pala nilang mga ulam din eh. Meron din pala din yung mga mga sizzling plate na may gravy. Layo tayo, baka mapasok. At marami din yan, mga nag-take out. Yan, i-order ko si Aisha niyan. Hindi niya napansin na may sotanghon soup eh. May ligid sa sotanghon soup. Yun. Ate, magkano yung sisig? 125. 125, wala pang rice yun. Yung sotanghon? 55. Ang sisig na yan, may lasa na talaga. Nalagyan na nila ng seasoning. Doon nila tinatakal. Luto na. Yung may mayonnaise na. Bali din eh, inano na lang sa sizzling. With egg yan. Needless to say, hindi siya authentic. Kapampangan sisig. Pero sisig pa rin yan na napakasarap. Ako si Sagani Bautista, ang may-ari nitong Inagasi Sizzling Station dito sa Pitwason, Corner 12 Avenue. 2018 pa kami nagsimula rito ng maliit lang na pwesto. Sa nakilala yung sisiga namin kaya dumami yung mga customer namin. Pagka season talagang minsan kami 85 to 90 kilos a day ng sisig. Tapos nag-trending ho kayo, yung talagang marami nag-vlog dito, parang mga 2 years ago, ang dami pa rin nung kumakain dito. Tingin nyo bakit ho? Siguro dahil nakilala na yung sisiga namin na kaya pabalik-balik na rin sila rito. Marami rin yung mga bagong dumarating. Tapos mga kaibigan nila na hinahatak-hatak sila rito para matikman yung namin, yung sisig namin. Bukod doon sa sisig, ano po yung best sellers nyo? Marami po yung mga Hungarian, yung liempo, pork chop. Puro sizzling po yung mga yon. Inindaan niya ako kayo na pumasyal kayo rito sa Inagasi, dito sa may 12 Avenue, Corner Pitwason, para matigman nyo naman kung ano yung produkto namin dito. Na dinarayo rin ng mga maraming gustong tumikim ng sisig namin dito. Yan, haluin na natin. Not bad for 125 pesos, ano? Yan. May maigi. Yan, eh. Kita nyo naman, oh. Balaman, ano? Although, understandably, syempre, marami rin tabayan sa kabalat. Yan. Kanina na natin. First bite. Thank you, Lord. Yung sisig na creamy, tapos maalat, malambot yung laman, tapos fatty siya. Yung talagang yung fatty na ramdam mo talaga yung pagka-fatty niya. Tapos yung balat niya, may mga konting crispy parts. Tapos yung hindi makunat kahit mga balat na ganyan. So dahil maalat, lagyan natin ng kalamansi. Tapos lalagyan din natin ng yan, sili. Para pampasarap. Yan. Ari talaga yung mga sisig na masarap sa kanin. Babalikan kita. Try ko muna rin sotanghon nila. Yan. So meron siyang, although buto-buto na lang yan, not bad, may itlog, may sotanghon. Try natin. Wala kasing sabaw, peppery. Tapos dahil siguro sa manok nila na yan, may toyo na parang adobo. Meron siyang adobo flavor. Yan. Pero hindi ito pinunta natin. Aray para kay Aisha. Tinikman lang natin yon. Masarap naman yung sotanghon nila. Tapos judging sa mga umu-order dito na yung ibang ulam yung order nila, baka masasarap din ang ulam. Pero talagang ang pupuntahan mo dito, itong sisig. Tapos maraming serving yung sisig. Ito pwede siguro, nung huli kong punta dito, may mga nakikita ko na order isa. Tapos tigisang kanin. Tapos, share na lang sila sa sisig. At siguro, magandang pairing yung sotanghon sa sisig. Magiging sabaw mo at added carbs yung sotanghon.
Ito maraming customers din eh. Mga empleyado, pagkatapos ng trabaho nila, bago umuwi, di na magdi-dinner. Kaya make sure isama mo sa Cubao Street Food Crawl mo. Para sa expensive part ng ating Cubao Food Crawl, narin tayo sa Habanero Kitchen Bar. Nakakain na ako din eh. And one thing I can tell you, mahal din eh, pero napakasulit. Ayan, kaka-open pa lang nila sa weekday, kaya medyo patay pa ng oras. Pero ito, kung talaga mga lunch, dinner, lalo na pag weekend, ay pinipilahan at talagang mga tao naghihintay ng almost 2 hours, mga ganun. Kaya kung gusto nyo itry ito, I suggest na patay na oras kayo pumunta. At ayan, open kitchen pala sila din eh. Ayan, may second floor pala sila din. Hindi ko alam na may second floor. Dati kasi sa labas kami umesto. Ayan. Yan, maganda din eh. Maganda natural light. Wow. Mas maganda nga naman ang ambience din eh. At mas maginaw, aircon. Din eh naman, may trifecta na o-orderin. Yung oyster sisig, yung lechon habanero with mustasa at buro, at yung habanero 3 cheese pizza. Hindi dapat pinaghihiwalayan. Lalo na kung first time mo, yan ang kailangan mong orderin din eh. Ayan, dumating na yung oyster sisig. Hindi naman nagtagal, parang mga 10 minutes na rin nila. Ayan. Ito naman yung habanero pizza. Ari daw, kailangan haluin agad. Sizzling. Dami serving ah. Tapos kita nyo yun, yung mga natostak. Yan ang masarap eh. Tapos lagyan natin ng kalamansi. At rin naman yung habanero 3 cheese pizza. Yan eh, kakaiba ang crust niyan. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano meron. At yun, may bisita tayo. Aking bed and brother, Doc Ozzy. Habang hinihintay natin yung lechon habanero, kainin na natin na rin. Yan. Kita nyo, very crispy, ano. Kakaiba yung crust nito eh. First bite. Thank you, Lord. Very crispy yung crust. Alam niyo yung ano, ang texture niya, saka konting lasa. Alam niyo yung sunflower crackers, parang ganun. Kaya kakaiba yung pizza na to. Tapos yung cheese niya, very creamy. Pero if you've been to 2 seasons, yung ganito na ng pizza, parang gayon na gayon. Actually, itong oyster sisig, parang ganun din. Tapos ito, I think this is a mango habanero sauce. Yeah. Sweet and spicy, yung nag-aagaw. Yung taste buds mo, malilito. May sweet, may spicy, tapos salty na pizza. Dahil yung cheese niya, medyo nakakasamid yung anghang nila. Pero panalo, nice compliment doon sa pizza. And then, ari yung ano nila, yung oyster sisig nila. Actually, sa dalawang to, ito talaga yung mas gusto ko eh. Kita nyo, huge chunks of oysters, crispy on some parts. Plump, crispy, creamy, salty, nice with the calamansi. Tapos, ang ginagawa ko din eh, edi ari yung pizza. Tatapingan ko na rin oyster sisig. Tapos, ari yung pinaka-hot sauce. Kaya ari, hindi sadya ari pinaghihiwalay. Garne. Ang mga perfect bite. Dito sides, fresh mustasa, beans, nakakapitas pa. Hindi ko. Manap ko bestseller. Iyon ang bestseller. Thank you, mga sir. Thank you, thank you. Ari na yung lechon habanero. 1 kilo yan na lechon belly. May sausawan. Kita nyo kayo mga tabanay ako. Kinang-kinangan. Tapos ari ang mustasa. Nakakapitas lang daw. Tapos buro. May shrimp daw yan. Yan, kasama natin si Doc Ozzy. Local din sa Cubao. Ilang beses ka na kumain dito sa habanero? Around, siguro mga 6 times na siguro. Marami. Ano paborito mo dito? Actually, ito, this one. Yeah. Highly recommended, tsaka yung pizza nila. Yan. Yun yung usual combo namin ng friends ko pag nandito kami. Ba't dito kayo kumakain ng mga friends mo? Kasi aside from convenience sa amin, kasi most of us nasa area na, masarap kasi talaga yung pagkain. Hindi madedeny yun kasi it has been open for how many years na. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga nagde-die down yung pila. Talaga dito pinipilahan pag ano, no? Lunch or dinner. Yeah, Lalo pag, Kasi yung na-start to, nung unang kain namin dito,
Yung waiting time namin sa linya was around 2 to 3 hours. Grabe, 2 to 3 hours. Tapos ano na, ginagawa nila nun, kung nila lang yung number mo, Oo. text ka na lang kung okay na yung table niyo. Pero sulit naman sa wait time Yeah, eh. sulit no? sa wait time. Saka sa presyo medyo expensive pero sulit naman eh, di ba? Pero yung ano kasi, for the price, yung laki ng serving, For sharing talaga for eh. no? sharing talaga siya. Oo. Buti lang malapit ka lang dito. May nakashare ako dito sa Lechon Habanero. Ah, Yan, hindi ka mapapaibig dyan. Big bite agad. Napakalutong. Melts in your mouth tataba. Ang lambot ng laman. Tapos salty na siya. Yung anghang, hindi pa sumisipa. Parang yung level 1, ano lang, konting-konti lang. Parang kikilitin ka lang. Dapat pala level 2 yung kinuha ko. Pero ito, level 1, good for everyone yan. Hindi na siya magiging too spicy for doon sa mga hindi may hilig sa maanghang. Tapos yan, try natin with the sausawan. Ito mukhang, ito yung perfect na sausawan talaga ganun kasi yung may asim, freshness ng mga vegetables. Kailangan kaninan yung kagat na yun. So, good way para kainin siya ay papakin mo. As is, better way, isasawsaw mo, din sa sausawan, tapos with rice. Pero, the ultimate best way, ay yung kanyang mustasa, gagawin mo ngayon na parang Pinoy samgyupsal. Tapos, lalagyan mo ng buro. Yan. Tapos, lagyan na rin natin ng konti na rin. Konti lang. Para hindi maagaw yung lasa ng buro. Yan. Tutupin mo. Napaka-fresh na mustasa. Yung salty na buro. Yung mustasa na medyo peppery pa. Together, ultimate must-try dish. Dinis sa Cubao. Yan, kita nyo naman dinis sa Cubao. From cheap to expensive, pwede kang kumain. Masasarapan ka, marami kang pwede subukan. May na-miss ba ako na paborito nyo dinis sa Cubao? Or meron kayo suggestion na ibang lugar para sa street food crawl? Let me know in the comment section. Pupuntahan natin yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on subscribe button and notification bell and watch my vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.